Nag-usap ang corpse god at si Razan at pinagtapat ng bida ang totoo. Kaya tinutukan ni Razan ng espada si Misaki dahil sa pagpatay nito sa anak. Pero pinigilan siya ni Polka sa katawang doll shark. Napagtanto ni Razan na ito ang kanyang anak dahil sa ugali nito. Sinabi ng matanda na tumira na lang ang bida sa isang android. Pero nais ni Polka pating na siya ang maging android. Naisip ni Razan na mas ligtas ang anak sa paraang ito dahil marami pa ring nang ta-target sa anak. Kalaunan sa labas ay nagpasalamat ang kambal kay Misaki at Polka. At kasama pa rin ng mga kambal ang multo na naging maganda ulit. Dahil nalaman ni Tina na kilala ring Phantom Solitaire ang kakaibang paglabas ng skeleton power ni Polka, sinabi niya sa mga pulis na titignan niya ito ng personal, saka biglang naglaho. Natakasan nito sina Tsubaki at Arasa. YouTuber daw si Tina at nagawa nitong mamagic na maglaho ang government building. Kinuha ang mga opisyal at dinala sa isang manga store para magbasa. Saka din ito voluntary na sumuko at sinabi ang rason kung bakit siya gumagawa ng magic. Nagulat ang mga pulis nang makita nila sa news ang nagbabalita na si Tina mismo. Sinasabi nito sa mga tao na nakalaya na siya at babalik na siya para bigyan sila ng good time. Nahack pala nito ang lahat ng mga TV station. Sinabi ni Tsubaki na tulad ni Lisa ay may kakayahan si Tina na tipunin ang mga taong may kapangyarihan. Ipinakita nga si Tina na pinuntahan ng Firemaster at kinausap ito gamit ang telepono. Dahil siya'y siguro ang firebug na tinatago ang mukha sa payong. Nag-discuss sila tungkol sa kanilang ideology tungkol sa kung ano-ano. Pero kasabay din ito na inaatake ng Firemaster si Tina, na mabilis namang umiiwas gamit ang mga tricks nito. Nagbitin sa pader at mga balon na sumabog kaya siya nahulog sa apoy. Pero nakabawi ito at seryosong tumayo sa payong ng Firemaster. Samantala ay naiisip ng mga kasama ni Polka na gumawa sila ng mga nilalang mula sa mundo ni Polka at dalhin sa mundo, pero ayaw ng bida dahil baka masira ang kanilang paligid. May kumatok sa pinto at nagulat sila nang dumating si Sayo. Pumasok ito kasama ng butler nitong si Xiaoyu at kailangan nila ng matitirhan kaya nagpunta sila kay Polka. Nalulungkot daw ito dahil nasira ang lahat niyang laruan na pating. May pinadalang mensahe si Razan at nakumpirma ni Polka na may nanunood sa kanila na inutusan ng matanda. Kinabukasan ay malungkot pa rin si Sayo kaya nag-iisip ng paraan ang mga bida para mapasaya ito. Kaya nagluto ng masarap na itlog at bacon si Xiaoyu para sa kanyang master. Sinabi niya sa mga bida na huwag munang umuwi dahil may pulis sa kanilang bahay dahil sa katatapos na sunog. Samantala ay nag-imbestiga sina Tsubaki at Arasa sa bahay ng Shin Oyama at doon ay nakausap nila si Takeru. Sinabi ni Takeru na dapat sana ay hindi nagre-relax ang mga investigador at huwag nilang hayaan na nakakatakas ang mga kriminal sa kanilang selda. Katulad na lang ni Tina na nakatakas mismo sa harap ni Tsubaki. Pagkaalis ni Tsubaki at Arasa ay pinakita ng leader ang litrato ng Shin Oyama family. At nakita nilang kasama si Polka na kanila nang nakita. Naisip nilang pwedeng siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga malalakas na tao. Sinabi naman ng tao ni Takeru na iligpit na niya si Tsubaki. Pero pinigilan siya ni Takeru. Maghintay lang daw sila kung ano ang susunod na mangyayari. Umuwi ang mga bida dala ang bagong kama na dala nila. Pagtulog nila ng gabing iyon ay nagising bigla si Xiaoyu. Inayos nito ang spy phone sa tenga at pinakinggan ang usapan ng mga bida. Nag-usap pala sina Xiaoyu at Razan at nalaman ng bodyguard na peke si corpse god na nasa katawan ni Polka. Akala niya kung papatayin niya ito pero sinabi ni Razan na bantayan niya sila ni Sayo dahil allied din nila ang peking Polka. Naiinis si Xiaoyu kay Polka dahil wala daw itong silbi at hindi siya karapat dapat maging tagapagmana ni Razan. Ipinakita ng nakalipas ni Xiaoyu na nadisgrasya siya sa unang misyon. Dahil dito ay binenta siya ng tunay na tatay kay Razan at mula noon ay nagsilbi na siya sa matanda. Nag-usap ang mga bida tungkol sa paggawa ng mga dragon tulad ng mga makapangyarihang nilalang sa dati niyang mundo. Kaya inakala ng nakikinig ng chismis na Xiaoyu na tungkol ito sa video game. Narinig din niya ang pagsayaw ni Misaki kasama ng mga skeleton. At nagulat din siya nang sinabi ni Polka na nakatayo siya sa harap ng pinto ng kwarto ni Sayo na nagbabantay. Samantala ay nagmeeting muli ang mga pulis at ang ginawa nilang center of attraction ay si Polka at ang babae nito. At nagka-idea sila na posibleng katulad din ni Polka si Tina na may magic power. Pinakita naman si Tina na naglaro ng computer game. Tapos paglabas niya ay nagpa-picture sa mga fans niya. Tapos nakita rin siya ng pulis kaya hinabol pero masaya itong tumakbo. Hindi pa nagbukas ang mga bida sa sindikatong negosyo nila nang biglang pumasok sina Tsubaki at Arasa. Kaya nagtago ang takot na hacker sa ilalim ng mesa nito. Nasa lunch break daw ang mga pulis kaya hindi sila manghuhuli. Kundi ay nais nilang magpahula kay Polka.
Nagpunta sila ng kabilang kwarto at sinabi ni Polka ang background ni Tsubaki, dahil na rin sa tulong ni Takumi na nag-search online. Nalaman nilang matulungin ang bida at pinagtatanggol ang mga inaabusong tao at mga bata. Sinabi ni Polka na nakukonsensya ito at kapag hindi niya pinakawalan ay pwede niyang ikapahamak. May mga bagay na sinulat ang ballpen tungkol kay Tsubaki. Kaya nagalit ito at hinawakan ng bida. Napatanong siya kung paano ito nalaman ng bida. Pinakita noong itim pa lang ang ball ni Tsubaki at may ginuhit na signpost ang dati nitong kakilala. Saka ito sinunog at nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa. Nagalit man si Tsubaki pero agad din itong nakapagpigil at humingi na pasensya. Saka binigyan ng pera ang peke na manghuhula. Bago umalis ang mga pulis ay sinabi ni Polka na ang pangalan ng nanghula sa kanya ay Corpse God. Nagtaka naman si Xiaoyu dahil nag-react ng masama si Tsubaki dahil sa ginuhit ng ballpen. May balak ito kaya nagpaalam siya sa mga kasama na pupunta ng store para bumili ng suka. Habang kumakain ay nagtanong si Arasa kay Tsubaki kung bakit siya nagalit sa manghuhula. Pero may nakita si Tsubaki kaya sinabing sasabihin niya sa susunod nilang pagtigil. Sa kwarto ay binubuksan ng isang lalaki ang safe at kinuha ang isang scroll. Akala niya kung ang mga kasama ang kausap pero paglingon niya ay si fire-breathing bug pala. At agad siyang ginawang sinunog na karne. Maging ang mga pera ay kasamang nasunog. Pag-alis ni Boy Sunog ay dumating si Tina at kinuha ang scroll at binuksan. At pinakita ang laman na tulad din ng signpost na alam ni Tsubaki. Nagpunta si Tsubaki kay Lisa at sinabi nito ang nangyari sa pagpapahula nito kay Polka. Naungkat ang taong kilala nilang dalawa ni Lisa. Ito daw si Hasurogi. Naisip ni Tsubaki na pwedeng si Hasurogi o si Lisa ang nag-recruit sa batang si Polka. Pero sinabi ni Lisa na binigyan niya lang ng titirhan si Polka dahil nais niyang malaman pa ang tungkol sa client na nagpa-hunting nito. Sinabi ni Tsubaki na kailangan nilang mag-ingat para hindi maging interesado ang mga bida kay Hasurogi. Pagkatapos ay agad ding umalis sina Tsubaki at Arasa. Sa kinaroroonan ng mga bida ay nalaman nila ang ballpen na ito pala si Hasurogi. Isa daw siyang internal affairs police na nag-iimbestiga ng mga corrupt na pulis. Pero namatay siya sa trabaho. May naisang ballpen na gawin ng mga pulis sa tulong ng mga bida para makamove on na daw siya. Samantala ay nagpanggap na bantay preso si Tina at binisita ang isang kriminal na nagngangalang Zack Kayden. Isa daw itong merchant na maraming koneksyon at makapangyarihan na hinuli ni Tsubaki para ikulong. Pero sa kulungan nito ay marami pa rin siyang paninda. Pero hindi siya nagpapautang kaya sorry na lang kung uutang ka. Binigay ni Tina ang signpost na nakulambat niya at nagtanong kung ano ito. Saka nag-slice ng apple gamit ang baraha at sinabi ang walang saysay na dahilan nito kung bakit baraha ang gamit niyang skill. Dahil low class at walang silbi daw ang rason ni Tina ay bagsak siya sa negosyo ni Zack Kayden. Sinabi ni Zack Kayden ang ilang bagay tungkol sa signpost. Pero para sabihin niya lahat ay kailangan daw niya ng kapalit na impormasyon na maibibigay ni Tina. Narinig ng mga bida si Tina sa radyo at sinabi nito ang maraming airship balloon sa kalangitan. Nagulat ang bida nang makita ang marka na nasa balon. Ito pala yung dating bandila ng Fallen Empire nila noon. Sa usapan ni Tina at Zack Kayden ay sinisingil ng merchant ang sugarol ng 3 trillion kapalit ng impormasyon tungkol sa emblem. Napakamot si Tina dahil napakamahal nito. Kaya sinabi ni Zack Kayden na depende daw sa status ng kanilang client ang pagsingil nila ng halaga. Tumanggi si Tina sa alok ni Zack Kayden dahil nais daw niyang alamin ang lihim ng emblem sa sariling paraan. Saka nagtanong na lang kung paano sabay-sabay na lumipad sa ere. Siya pala ang nagpalipad ng airship balloon para alamin kung ano ito. May mga sniper na binaril siya pero hindi sila nagtagumpay dahil mannequin ang nataman nila. Saka nag-vlog si Tina na sinabing may organized crime na nais siyang patayin para lang sa emblem na kanyang pinakita. Kaya nagtanong siya sa mga manunood na magpadala ng sagot kung ano ang ibig sabihin ng emblem kapalit ng ibibigay niyang 300 million yen. Nagtanong si Sayo sa mga bida kung ano yung narinig niyang emblem ng kaharian na nasabi ni Polka. Kaya napakwento ang bida na hindi siya ang tunay na Polka at sinabi ang totoo kay Sayo. Naniwala naman si Sayo dahil maging siya ay alam ang ugali ng tunay na Polka. Saka kinuha nito ang pating na Polka at maliligo daw. Sa pagligo ay nakita ng Shark Polka ang tinatago ng bra. Pero dumating din si Misaki na pinagdudahan si Sayo na alam na nitong siya ang pumatay kay Polka. Pero nabasa ni Sayo na nakokonsensya si Misaki sa ginawa at sinabing hindi siya ang makakapagpalaya sa nararamdaman ni Misaki. Saka hindi nakakatakot si Misaki kung hindi siya mahilig sa mga pating. Kaya nababaliw ang Shark Polka dahil sa maluwag na tornilyo sa ulo ni Sayo. Hinila ni Sayo si Misaki para magpampam. At paglabas nila ay friends with benefits na silang magkayakap.
Saka nagulat pa sina Takumi at Polka dahil dinala nila sa banyo si Shark Polka, na maluwang ang ngiti dahil sa nakita. Kalaunan ay nagmeeting sila kung paano malalaman kung may organisasyon na gumagamit sa emblem ng dating kaharian sa panahon ni Polka. Napatanong ang mga kasama ng bida kung may kilala siyang multo na pwede niyang pagtanungan. May mga kaibigan naman daw ang bida pero natatakot siyang sumbatan ng mga ito dahil naging sikat siyang demonyo sa kanyang panahon. Pero sinabi ni Sayo na tawagin ang mga kilalang multo at humingi ng patawad sa magtanong. Sinimulan ni Takumi na mag-research tungkol sa mga pulis. Pero binalaan sila ng ballpen Hasurogi na mag-ingat dahil delikadong malaman ang lihim ng mga pulis. Nagpunta ng Metropolitan Police Station si Tsubaki dahil pinatawag siya ng Superintendent General. Saka kinausap siya ng boss na kalbong si Jiretaro. Kasabay din nito na nakita ng mga bida ang data tungkol sa kalbo. Nagbanta ang kalbo kay Tsubaki na kung gagawa ng ingay na makakasira sa negosyo ng kalbo ay tatanggalin nito si Tsubaki. Samantala ay may nakausap si Tina na hacker at alam nitong nahack ni Takumi ang police station data at tinuro ang lokasyon ng mga bida. Nagsulat ang ballpen at nalaman ng mga bida na pinatay ito ng mga hired killers at hindi ang mga mismong tao na sinusundan niya. Nagmeeting naman ang mga pulis kasama ng iba pang police department at target nila na sundan ang simbolo na hinahanap ni Tina. Samantala ay may lalaking nagpahula kay Polka. Sinabi ni Polka ang nalalaman sa lalaki base sa data na nakikita ni Takumi. Pero nag-disguise lang pala si Tina na ordinaryong tao, at nadismaya siya dahil kung ano ang kunwari background niya bilang disguise na nilagay ng kanyang hacker online, ay iyon din ang sinabi ni Polka tungkol sa kanya. Pero nang magsulat ang ballpen ay na-excite si Tina dahil solid ang magic trick ng manghuhula. Saka bumilis ang tibok ng puso niya nang iguhit ng ballpen ang simbolo na hinahanap niya ang sagot. Pero ganun pa man ay naghunos dili siya at magpapalam na pero biglang sinabi ni Polka ang multo na naka-wheelchair. Kaya nasabi ni Tina sa sarili na pwedeng tunay na magician si Polka. Paglabas niya ay nakita niya ang pamilyar na sulat sa likod ng isang babae, na alam niyang konektado kay Firebug. Maging ang bida ay nagtataka din kung bakit magkasunod ang dalawang client na pareho ang nais malaman. Nag-uusap sina Arasa at Tsubaki kung paano sila mag-uumpisa sa bagong lugar kung saan sila na-assign nang biglang dumating ang dalawang pulis na inggit sa kanila. Isa sa mga ito ang tinulak si Tsubaki dahil galit daw siya sa tuta ng patay ng Hasurogi. Pero sinagot ni Tsubaki na mga kurakot lang ang galit kay Hasurogi. Sinubukan siyang suntukin ng inggit na pulis pero sinalo ni Arasa ang kamay ng nasaktan na pulis. Hindi pa kontento ang mga inggit na pulis na magagalit pa sana pero dumating sina Ranmara at Danjo na tinamba ang bully na nabalian ng balikat. Tapos kunwari inayos pa ito ni Danjo. Natigil lang ang away nila nang sawayin sila ng kanilang boss. Saka nagmarcha palabas si Tsubaki kasama ng mga pinagkakatiwalaan nitong mga pulis para labanan ang mga troublemakers. Narinig ni Xiaoyu ang paglapag ng boots ni Tina sa rooftop kaya agad niyang pinuntahan. Pero naramdaman siya ni Tina na agad sinangga ang pagtapon niya ng kutsilyo at pinagkamalang si Polka, pero napatanong si Tina nang ang lumabas ay si Xiaoyu. Samantala ay natutulog sina Polka at Shark Polka, pero nagising ang pating at nakita ang nagsusulat na apoy sa pader. Sa panaginip ni Corpse Master ay naalala niya ulit ang master na nakabakini na buto ang mukha. Buhat ng pinatay ang kaibigan nito ay naging kalaban na siya ng mga tao. Pero may isa pang dinamayan siya na hindi pinakita dahil nagising na siya ni Original Polka. Nakita niya ang mensahe sa pader sa kabiglang tumunog ang cellphone niya. Ito si Firebug na nagtanong kung siya si Bastard Polka, kaya nagtanong din ang bida. Sa rooftop ay sinabi ni Tina kay Xiaoyu na matulog muna dahil bata pa ito. Pero galit si Xiaoyu na umatake ng kutsilyo kaya napailag si Tina. Mas nagalit si Xiaoyu na pinahaba ang kutsilyong kamay at muling umatake, kaya napaatre si Tina. Nakita ito ng mga tao ni Takero at sinumbong sa boss kaya nagtimpla ito ng kape dahil magtatrabaho daw. Nag-usap pa sina Firebug at Corpse God pero hindi sila magkaintindihan. Kaya nag-scan na lang si Polka sa ere at nagulat siya sa mga nakita. Patuloy na umatake si Xiaoyu at umilag si Tina na sinabing malakas daw ang bata, pero nababahala ito sa kanyang utak. Kunwari nagtanong si Xiaoyu kung naroon si Tina para kay Hasurogi. Kaya nagka-idea ng palusot si Tina na gamitin si Hasurogi kahit hindi niya kilala. Muling pumosisyon si Xiaoyu na aatake sana para hulihin si Tina. Ngunit nagulat sila nang dumating si Lemings. Napaatres ang mga naglalaban dahil narinig nila kung gaano kadelikado si Lemings. Sa isip ay natatakot si Tina at gustong tumakbo. Pero maingay kasi kaya hinarap siya ni Lemings. Inatake ng dagger ni Xiaoyu ang likod ni Lemings. Pero inutusan pala ito ni Takero na huwag sasaktan ang tao ni Razan.
Kaya kahit natama ng dagger ay baliwalang tinanggal ng mommy ito sa katawan at naglakad patungo kay Tina. Dahil nabaliwala ay inis na tinalian ni Xiaoyu si Lemings gamit ng kutsilyong daliri sa kakinuryente. Pero hindi natabla ng mommy at sinira ang tali. Mabilis na nakailag si Tina na umatras at pasimpleng sinabi sa mga kaharap na maupo sila at mag-usap ng masinsinan. Tinawag pa nitong kaibigan si Xiaoyu, pero naisip ni Xiaoyu na labanan silang dalawa. Samantala ay nilapitan naman ni Danjo at Renmara ang babaeng kasama ni Firebug. At nagtanong sila dahil kainahinala daw ang isang batang babae na nakakapote sa madaling araw na walang ulan. Naramdaman ni Corpse Master ang presensya ni Lemings sa taas at ang pagkatakot ng mga tao sa paligid na naroon din. Kasabay ng pag-hang up ng kausap nito sa telepono. Kaya alam ng bida na nasa paligid lang ang caller at hindi niya hahayaan na malagay sa panganib ang mga kasama. Kaya naghanda siya para sa depensa at nagpalabas ng mga magic spell sa paligid. Lumapit ang babae sa mga pulis at sinabing hinahanap nila ang aso nilang nawawala. Saka dumating ang kasama nito na nagkunwaring tatay niya, saka sila nagpaalam sa mga pulis. Pero nakikita ito ng bida gamit ang nagkalat na mata. At nakilala nito ang dating naging client sa panghuhula. Pinalawak pa niya ang scope ng power para mas makita ang paligid. Kaya naramdaman ng mga tao na lumamig ang paligid. Nais ng bida na unahin ang nasa itaas at tulungan si Xiaoyu. Ginamit ni Polka ang invisible hands na kapangyarihan na agad din naramdaman ng mga nasa itaas. Nagtapon si Tina ng baraha kay Lemings at nasira ang baraha ng hindi nakikita. Lalapit sana si Lemings kay Tina pero sinasaktan ito ng invisible hands ni Corpse Master. Napagtanto ni Tina na ang target lang ng invisible hands ay silang dalawa ni Lemings. Kaya nagtapon ito ng smokescreen bomb sa kamabilis na naglambitin sa balon nito. Ngunit nagulat siya sa nakitang mga kamay ni Corpse Master. Nakita rin ito sa video ni Takero. Mabilis na inatake ni Corpse Master si Lemings na mabilis ding nakakailag. Kaya binalak nitong si Tina na tumatakas na lang ang hulihin. Pero maging ito ay nagawang makatakas. Nagpaalam si Tina kay Corpse Master pero nagulat siya nang muntik siyang masakal ni Lemings na nahulog din. Dahil wala na ang mga kalaban ay tumigil si Corpse Master sa pagmagic. Ngunit naging trending ang video ng mga kamay niya sa ere at nagchat ang mga boss na mas mataas pa sa gobyerno na kunin ang kapangyarihan at kontrolin ito. Saka nagmeeting ang ilang misteryosong karakter na pinapanood ang viral video ng power ng bida. At natapos ang series. Hintayin daw natin ang katuloy sa October kung hindi ito mapapako.